nyo ba mga ka-interview na mula January 2025 hanggang ngayong August 2025, napakarami ng lending apps or online lending apps na naman ang pinatigil at pinatawan ng cease and desist order. Yes, at ito ay dahil nga sa iba't ibang violations ng mga pautangan na ito or mga loan apps na ito. So mula nga sa harassment, maging yung mga unregistered na operations nila, hanggang nga sa abusive collection practices, at marami na rin kasi yung mga nagsumbong or nagreklamo. So unahin na nga natin dito itong Kupan Lending Technology. So ito ay nagpapatakbo nga ng loan app na Magic Peso. Kasama nga sa pinatigil ay yung mga kapatid ng loan apps din na ito, yung Cashme, yung Suki Loan, maging yung Peso Poly, at yung Loan Tayo. Ayon kasi sa Securities and Exchange Commission nga, wala silang lisensya at patuloy pa rin ang operasyon kahit may moratorium na sa bagong OLPs. Kaya boom, nagkaroon agad ng cease and desist para protektahan nga ang mga consumers. Kaya nga kung isa ka sa mga nakautang dito, tandaan mo, hindi ka nila pwedeng iharas ha kasi nga illegal na ang operations ng mga loan app na ito. So maliban nga sa Kupan Lending, pinatigil nga din nila itong Hyphen Lending nga. So ang problema kasi dito, hindi nila dineklara ang mga third-party services provider nila, si We Will Take Corp, at kung naalala nyo mga ka-interview, na-read pa nga ng NBI at PAOK ang We Will Take dahil sa involved daw sila sa harassment tactics. Ang Hyphen Lending nga ay may apps tulad ng Peso Wallet at Credit Cash, pero dahil sa failure to comply, binawi na ng SEC ang Certificate of Authority nila. Ibig sabihin, wala silang karapatan mag-operate as lending company. At hindi rin nagpapahuli sa ating listahan itong Digido Finance Corp. So nakilala nga yung apps na ito sa UnaPay at yung UnaCash, pero tinamaan din ng cancellations, di ba? Dahil nga nagbukas sila ng 4 na branches nang walang Certificate of Authority. So malaking violations kasi ito under Financing Company Act. So kung gumagamit ka ng UnaCash or UnaPay, pero ngayon kasi wala na sila sa Google Play Store ha, so mag-ingat tayo sa pag-utang sa mga ito kasi nga under monitoring na sila ng SEC or Securities and Exchange Commission. Sunod din dito ay si Convenience Cash Lending Corporation. Ito naman ay operator ng Sada Cash at Bloom Cash. Meron nga din itong cease and desist order dahil hindi sila nag-comply sa requirements ng SEC at ng CIC, yung Credit Information Corporation. So ayon nga kasi sa Securities and Exchange Commission, crucial daw kasi ang pag-stop ng operations nila para hindi maloko ang mga borrowers. Kaya nga, kung baga, cut off agad bago pa lumala, di ba? So, okay na rin yung naging hakbang ng Securities and Exchange Commission. Pero ito ang pinakamalupit, itong Creditable Lending Corp. Operator ito ng Easy Peso. Hindi lang kasi cease and desist, kundi pati criminal charges. Inireklamo kasi sila ng borrowers dahil nga sa harassment at abusive collection practices. Umabot pa kasi sa point na ni-raid pa ng NBI at NPC ang opisina nga nitong Easy Peso sa Pasig. Katalukbong at nagtakip ng mga mukha ang mga call center agent. Yung iba naman, nakahawak sa ulo ang kanilang mga kamay. Sila ang mga ahente ng isang call center ng online lending app sa Pasig City. Tinatakot at pinaharas umano nila ang kanilang mga kliyente na nangungutang ng pera sa mga online lending app. Kaya naman, sinalakay sila ng mga tauhan ng NBI at PAOK. Recently, 2 weeks ago, may report sa amin na may nagpakamatay na naman. Dahil nga sa kahihiyan. Kasi ang labanan kasi dito, pag nangutang ka sa mga ganitong online lending, isinusurrender mo yung iyong contacts, sinusurrender mo yung mga pictures mo, kasama na rin pictures mo dun sa Facebook account mo or other account mo. So, na-access nila yon. Naabutan pa ng mga otoridad na yung ibang ahente nagpapadala ng mga text message na naglalaman ng pananakot. Itinanggi naman ito ng isa sa mga team leader ng nasabing call center. Aware ako na isa po siyang lending company. Pero hindi po ako aware na may mga ganito na may mga harassment. Pero nung pumasok po ako dito, wala naman po ako naririnig na ganun. Dito ako ngayon sa server room kung saan nandito ang kanilang mga transmitter. Dito ginaganap ang pagsisend ng mga text messages doon sa kanilang mga kliyente. Ayon sa NBI, nasa 10 terabytes ito at kaya ito mag-send ng aabot o maaring mahigit 1 million na mga text messages. Damay din ang lahat ng mga ahente ng nasabing call center na pinatatakbo umano ng Chinese national. Pero mga Pinoy ang lahat ng mga empleyado na aabot ng 178 individual. Mananagot sila, no? Pero titimbangin namin kung hanggang saan ang pananagutan nila.
mahaharap sa kasong paglabag sa Cybercrime Law, SIM Card Registration Act at Data Privacy Law ang mga sangkot. Nasa 15,000 na mga reklamo ang natanggap ng PAOK simula nang itatag nila ang one-stop shop OLA complaint. Di pa kasama dito ang nasa listahan ng NBI at PNP. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At doon nga, nakita nila yung mga text blasters, yung mga scripts para manakot at company-issued phones. Kaya ngayon, mga ka-interview, di ba? Pati mga agent, yung mga officials at shareholders ng Easy Peso, inasuhan din ng SEC at ng DOJ. So, solid, di ba, yung crackdown na ito ng Easy Peso. Kaya lang kasi, nag-ooperate pa rin yung Easy Peso, mga ka-interview, ha? May website sila at pinapadownload pa rin nila yung app nila, ha, through Android package kit. So, bukod nga sa na nabanggit ko, may iba pang mga lending operators na tinamaan din ng SEC CDO. Yung flash loan, walang tamang registration kasi ito. Number 3 nga yung peso agad. So, involved din ito sa privacy violations. Number 4 nga yung Go Peso. So, abusive collection style. May public shaming tactics din ito. At number 5 nga yung Pinoy Pera loan. So, unregistered OLP kasi ito at walang pahintulot. Next nga, yung Fast Pera. So, ito naman ay overcharging fees and hidden charges. Number 7 nga itong Quick Peso. Reported ito sa SEC for fake disclosures. 8 nga yung Handy Peso, misuse of personal data in borrowers. 9 yung Click Cash. So, harassment calls sa contacts ng borrowers. 10 yung Loan B. Aba, natry ko itong Loan B before, di ba? Pero decline. So, ayun, multiple complaints ng misrepresentations. 11, itong Peso Now. Isa din ito sa mga nagawan ko ng aking honest review na matataas din yung charges. So, ito daw ay nag-ooperate under fake business permits. Number 12 nga itong Cash Express PH. So, Cash Express, ha, hindi yung Cash Express isa. So, hindi ito nag-submit ng reportorial requirements. Isa pa itong Easy Loan Go na flag dahil sa unfair collection practices. Itong Happy Peso din, lumabag sa moratorium ng Securities and Exchange Commission. Abay, kasama din sa ating listahan itong Fast Peso Pro, peke ang registration papers. Kung itotal lahat kasi, mahigit or nasa 20 mahigit din itong mga apps na pinatigil nga mula January hanggang August 2025. So, yun na nga mga ka-interview. Ang mga loan app na ito kasi ay talagang pinatigil, nagkaroon ng cease and desist order nga from Securities and Exchange Commission. Kaya lang kasi ang problema, yung iba nga dito ay patuloy pa rin sa kanilang pag-ooperate kahit nga may cease and desist order. Itong Easy Peso, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko, yung Easy Peso ay makikita mo pa rin yung website nga nila. Kapag i-search sa Google, andun pa rin yung Easy Peso. At nagpapadownload pa rin sila ng kanilang app through Android Package Kit. So, dinownload mo yon ay makakautang ka pa rin sa kanila or nagpapautang pa rin sila or pwede doon sa website nila mismo. At eto pa ha, maging tong Cashme, mga ka-interview ha, itong Cashme din na isa sa mga pinatigil din ng Securities and Exchange Commission. Pero, nung nag-check nga ako sa Google Play Store, abay, andun pa rin yung Cashme. Diba? So, nakakaloka. I mean, may mga nagsasabi na, Miss Yana, bakit kasi nila pinayagan na mag-operate ulit or maglagay ulit ng kanilang app sa Google Play Store? So, minsan kasi hindi naman hawak din ni SEC. Minsan itong mga OLA na to, kahit pinatigil na sila or may SEC or cease and desist order, talagang nag-ooperate pa rin sila. Talagang ang kakapal din talaga ng mga pagmumukha nila or sanay na sila sa mga ganun na kahit illegal or wala silang certificate of authority to operate nga, eh talagang nag-ooperate pa rin sila or patuloy pa rin sila kasi nga kumikita yung company nila sa ganon. Pansin ko lang parang minsan nawawala, minsan bumabalik, nawawala, bumabalik. Parang ganon yung nagiging sistema nila nitong Cashme. Aalisin nila sa Google Play Store tapos pag medyo humupa-hupa yung issue, ibabalik ulit nila. Pagka nagka-issue ulit or kapag nasilip ulit, aalis ulit sila tapos babalik. Parang ganon yung napansin ko lang dito sa Cashme. Kaya, yun nga mga ka-interview, mag-ingat tayo. Kung mas maganda, huwag na lang natin i-consider talaga na umutang sa iba't ibang mga loan apps kasi grabe naman talaga yung mga stress na ma-experience nyo sa mga ganitong klaseng pautangan online. So, ibig sabihin, mas naging mahigpit ang Securities and Exchange Commission sa ginagawa nga nila ngayon. So, pabor yun sa ating mga borrowers, di ba? Kasi makaiwas tayo sa mga harassment. So, ayun nga mga ka-interview, ang kompletong listahan ng online loan apps na pinatigil ng Securities and Exchange Commission ngayong 2025. So, ang takeaway natin dito is that, una, huwag tayong basta-basta magtiwala kahit na anong loan app na makikita natin sa Facebook, sa Google Play Store, o maging sa App Store. Siguraduhin muna natin kung registered ba sila sa Securities and Exchange Commission. So, pwede nyo namang ma-check yan sa SEC website. Ang pangalawa nga, kung naharas ka o tinakot ka ng collector, pwede kang magsumbong nga sa NPC or sa SEC mismo. Dito kasi protected ka ng Financial Products and Services Consumer Protection
Protection Act. So, ang panghuli mga ka-interview ha, mas maganda pa rin na pumunta tayo sa mga legit banks o legit lending institutions para iwas problema. Kaya nga, kung tingin mo mga ka-interview ay nakatulong ang video na ito, please don't forget to like nga, i-share at subscribe na rin at i-click mo yung bell icon para maging updated ka sa mga susunod na videos at huwag mo din kalimutan na i-comments kung may mga experience ka sa mga loan app na ito. And again, this has been Yana from Interview. See you sa next video. Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. At para naman hindi ka ma-stress o ma-high blood sa pananakot ng mga loan sharks, iCare CK238 USB power naman, itong i-share ko sa inyo. So blood pressure monitor siya with heart rate pulse. Ang sagot, mura lang ito at automatic siya mga mima. So ayan, merong start dito at meron ding stop. And USB powered, hindi ka maubusan ng battery kahit araw-araw gamitin, and accurate and reliable din ito para hindi mo nahulaan kung in love ka lang ba o high blood na talaga, and compact and lightweight. So pwede mong dalhin ito kahit saan, kahit habang nagtatago ka sa mga olas na naniningil, di ba? I-click nyo lang yung sticker na makikita nyo sa screen. Dito nga para diretso kayo sa official store ng product sa Shopee at siguradong legit ang mabibili nyo at iwas sa fake na product. Ilalagay mo lang to sa iyong kamay, and tapos pipindutin lang natin yung start, and then makikita mo or mababasa mo dito kung ilan na yung blood pressure mo. At syempre, kung quality charger naman yung hanap nyo mga mima, subukan nyo itong Bovin charger. Type-C siya, fast charging and fireproof at hindi mabilis masira at talagang magtatagal.